Nagsalita ang nagtatagong si Zofan at sinabi sa kambal na bakit nga raw siya maniniwala sa masasamang tao na tulad ng mga ito. Tingin ba raw ng mga ito ay isa lang siyang bata na madali nilang mauuto. Sinabi ni Li Qing na kung ganoon rin daw pala ay papatayin na lang rin daw nila si Zofan kasama ang matabang si Pu Pan. Agad na nagsisugod ang kambal sa direksyon kung saan nila narinig ang boses ng nagtatagong si Zofan. Bago pa man sila maatake ng kambal ay mabilis na umalis sina Zofan sa tinaguan nilang puno. Agad namang sinundan ng kambal ang umaatras na si Zofan. Habang kinakaharap ni Zofan si Li Qing ay sinabihan nito si Pu Pan na siya na raw ang bahala sa may bandang kaliwa nila. Nasangga ni Pu Pan ang palihim na pag-atake sa likuran ni Li Qi, sinabi nito kay Zofan na makakaasa nga raw ito dahil sa pagdepensa nga raw siya pinaka-eksperto. Habang kinakaharap ang kambal na magkapatid ay umaatake naman si Zofan sa direksyon ng tatlong archer gamit ang sandata nito sa kanyang kaliwang kamay. Ginawa ito ni Zofan upang hindi makaatake at makapwesto ng maayos ang tatlo pa nilang kalaban na intermediate archer type Starfall Warrior. Nagtagpo muli ang mga sandata ni Li Qing at ng bida natin na si Zofan. Sa pagkakataong ito ay ginamit na ni Zofan ang skill na E-rank penetration ng kanyang sandata na Bone Piercer. Nagkaroon ng sugat si Li Qing sa ginawang pag-atake ni Zofan. Noong mangyari yun ay napagtanto nito na may nakalagay palang E-rank Mutant Monster Core sa sandata ng taong kaharap nila. Ginamit ulit ni Zofan ang kanyang skill na Willow Blossom Flash upang mabilis silang makalayo sa mga pag-atake ng kambal. Sinabi ni Li Qing na mukhang sinuswerte raw sila ngayon. Mas mahalaga pa nga raw sa isang normal na D-rank Monster Core ang E-rank Mutant Monster Core na nakalagay sa sandata ng lalaking kasama ni Pu Pan. Sinabi ng kambal na sundan nga raw agad nila ang dalawa at wag daw nila ang mga itong hahayaang makatakas. Habang humahabol ay nagtaka si Li Qing kung bakit daw napakabilis namang tumakbo ng lalaki na kumakarga kay Pu Pan. Sinabi naman ni Li Qi na kapag pinagpatuloy nga raw nila ang paghabol sa dalawa ay baka hindi na sila umabot sa pagbibilang ng mga operation points. Kapag nangyari nga raw yun ay tiyak na magagalit ang kanilang master na si Li Hongwu. Matapos marinig ang sinabi ng kapatid ay nagdesisyon na rin si Li Qing na tumigil na sa paghabol kina Pu Pan. Nagtaka naman ang dalawa kung bakit daw hindi na sila hinahabol ng mga tauhan ng angkan ng Li family. Bago magpatuloy ng pagtakbo ay ibinato ni Zofan sa direksyon ng grupo ng kambal ang bagay na ibinigay sa kanya ni Pu Pan. Nagtaka naman ang lima kung ano ang bagay na inihagis sa kanila. Napapaisip ang buong grupo kung isa ba raw itong hidden weapon. Agad na inatake ni Li Qi ang bagay na papalapit sa kanila dahil sa pag-aakala nito na may dala itong panganib sa kanilang buhay. Kumalat ang laman ng garapon na inihagis ni Zofan noong tamaan ito ng sandata ni Li Qi. Hindi na nakalayo pa ang lima dahil hindi nila inakala na isa lang palang garapon ang inihagis sa kanila. Kaso nga lang ay naglalaman pala ito ng isang mabahong likido at kumapit ito sa kanilang katawan. Sa inis ni Li Qing ay sinabihan nito ang mga kasamahan niya na habulin na raw ulit nila ang dalawang walang hiya. Kapag nga raw naabutan nila ang dalawa ay sisiguraduhin niya raw na dudurugin niya ang mga ito. Habang tumatakbo ay nagtanong si Zofan kung ano ba raw ang ipinahagis sa kanya ni Pu Pan at bakit daw galit na galit ngayon ang grupo ng kambal. Natawa naman si Pu Pan at sumagot na mga dumi raw yun ng hayop. Napatanong si Zofan kung bakit naman daw may dalang ganoon si Pu Pan. Sumagot naman si Pu Pan na nagagamit niya raw yun upang mapalayo niya sa kanya ang ibang mga halimaw. Inihanda niya nga raw yun kung sakaling mai-corner siya ng maraming halimaw, pero hindi niya raw akalain na gagamitin niya ito para asarin ang mga humahabol sa kanila. Sa haba ng kanilang habulan ay nakalabas na sila sa loob ng kagubatan. Noong makita ni Li Qing kung nasaan na sila ay sinabi nito na iisa nga lang daw ang daan sa lambak na tinatakbuhan nila. Hindi na nga raw makakatakas sa kanila sina Pu Pan. Natuwa naman ang kapatid nitong si Li Qi dahil malapit na nga raw nilang mapatay ang dalawang walang hiya. Bukod pa nga raw doon ay makukuha rin daw nila ang sandata ng kasama nito na may nakalagay na E-rank Mutant Monster Core. Lingid sa kaalaman ng grupong ito ay may mapanganib palang halimaw ang naninirahan malapit doon. Mabilis na lumiko sina Zofan, kaya sinabihan ng kambal ang tatlo pa nilang kasamahan na mas bilisan pa raw nila upang hindi mawala sa kanilang paningin ang dalawa nilang hinahabol.
Napahinto ang kambal at ang tatlo nitong kasamahan nang may biglang humarang sa kanilang dinaraanan. Kinabahan ang grupo ng kambal nang makita ng mga ito ang isang malaking halimaw. Hindi sila makadiretso ng paghabol dahil mukhang malakas at mapanganib ang halimaw na humaharang sa kanila. Hanggang sa napagtanto ng mga ito na isa palang Moonblade Stilfer Wolf King ang halimaw na ngayon ay kaharap nila. Mas lalo pang kinabahan ang kambal noong maramdaman nila ang aura na ibinibigay ng halimaw. Napamura si Li Qing dahil dinalang araw sila doon ng dalawang walang hiya sa isang D-rank Monster King. Kung kanina lang ay ang 5 ang humahabol at umaatake kina Zhou Fan at Pu Pan. Ngayon ay sila naman ang kailangang dumepensa sa mga gagawing pag-atake ng kaharap nilang halimaw. Inihanda ng 5 ang kanilang mga sandata noong papalapit na sa kanila ang Moonblade Stilfer Wolf King. Sinunggaban ng halimaw ang kambal pero nagawa naman itong mapigilan ng 2. Habang dumedepensa sa pag-atake ng Moonblade Stilfer Wolf King ay napansin ni Li Qi na parang malapit na raw itong mag-evolve. Sinabi rin nito na hindi nga raw talaga biro ang lakas na taglay ng isang D-rank Monster King. Noong malagyan na ng bala ng 3 archer ang kanilang mga pistol crossbow ay sinabi ng kambal na puntiryahin daw ng mga ito ang mata ng halimaw. May posibilidad nga raw na ito ang kahinaan ng kinakalaban nilang Moonblade Stilfer Wolf King. Pinakawalan na ng mga archer ang mga palaso ng mga ito, pero nabali at nabaluktot lang ang lahat ng ito nang dahil sa tigas ng katawan ng halimaw. Hindi nila matamaan ang mata nito dahil sa napakabilis nitong paggalaw. Sabay na umatras ang kambal noong maramdaman ng mga ito na parang maglalabas ang Moonblade Stilfer Wolf King ng malakas na aura sa kanyang paligid. Nainis si Li Qing dahil hinaharangan nga raw ng halimaw na ito ang daan na maaari nilang takbuhan. Wala nga raw silang ibang magagawa kundi harapin at patayin na lang ito. Mas lalo pa itong nainis noong maalala nito na nasa ganoon silang sitwasyon nang dahil sa kagagawan ni Pu Pan at Zhou Fan. Kapag nga raw nakaligtas siya doon ay sisiguraduhin niya raw na magbabayad sa kanya ang mga ito. Isa-isang umatras ang 5 hanggang sa makakuha na sila ng tamang pwesto para sa kanilang attack formation. Habang nangyayari ang mga ito ay palihim naman na nanonood sa may bandang itaas sina Pu Pan at Zhou Fan. Sinabi ni Zhou Fan na matatawag nga raw talaga na isang elite team hunting ang mga ito dahil nakapwesto na agad sila sa kanilang formation. Sinabi ni Pu Pan na sa mga advanced Starfall warrior nga raw ng Li family ay kabilang ang Twin Serpent sa mga maikukonsidera na eksperto. Idagdag pa nga raw ang pagiging kambal ng mga ito kaya tiyak na magiging flawless ang kanilang teamwork. Samahan pa nga raw ng 3 intermediate archer type Starfall warrior ay magiging madali lang sa mga ito ang magpatumba ng isang normal na D-rank monster. Sinabi ni Pu Pan na hindi pa man daw nakakapag-evolve na maging isang C-rank monster ang Moonblade Stilfer Wolf King, pero napakalaki nga raw ng lamang ng lakas nito kung ikukumpara sa ibang mga D-rank monster. Kaya mukhang matatagalan at mahihirapan nga raw ang grupo ng Twin Serpents na harapin ang halimaw na ito. Kahit nasa mapanganib na kalagayan ang grupo ng Twin Serpents ay hindi nakakaramdam ng awa si Zhou Fan. Sinabi niya na nararapat nga lang daw ito sa mga tauhan ng angka ng Li family. Sumugod na ulit ang Moonblade Stilfer Wolf King, sa pagkakataong ito ay ang matalas na sungay naman nito ang gagamitin nitong pang-atake. At dahil nga wala na silang ibang pagpipilian, naghanda na ang kambal upang labanan ang halimaw. Nakaramdam ng kaba si Li Qing at napapatanong kung bakit daw napakabilis ng kakalabanin nilang malaking halimaw. Dumiretso ng pagsugod ang Moonblade Stilfer Wolf King at ginamit ang sungay nito pero nagawa ulit itong mapigilan ng kambal gamit ang magkasabay nilang pag-atake. Sa lakas ng impact ng pagtatagpo ng kanilang mga pag-atake ay nagkawasak-wasak ang lupa na kanilang kinatatayuan. Magkasabay na umatras ang kambal upang sumunod ang halimaw sa loob ng kanilang attack formation. Kaso nga lang ay itinoon naman ng Moonblade Stilfer Wolf King ang atensyon nito sa isang nagtatagong intermediate archer type Starfall warrior. Sa kaba ng lalaking archer ay pinaulanan nito ng sunod-sunod na palaso ang papalapit sa kanyang halimaw. Ngunit balewala lang sa matigas na katawan ng halimaw ang mga ginawa nitong pag-atake. Tumigil lang sa pag-atake at pagsakmal ang Moonblade Stilfer Wolf King noong masigurado nito na patay na ang kanyang biktima. Nangamba si Li Qi dahil may utak nga raw ang halimaw na kaharap nila.
Alam nga raw nito na unahin na patayin ang mga archer dahil sa mga ito nagmumula ang mga pangmalayuang pag-atake. Naglabas naman si Li Qing ng isang mamahaling lubid, sinabi niya na mukhang kailangan na raw niyang gamitin ang item na ito. Sunod namang pinuntirya ng Moonblade Stealthfur Wolf King ang isa pang nagtatagong archer. Habang papasugod ito ay pinaikot-ikot naman ni Li Qing ang inilabas nitong lubid. Noong makakita ito ng tamang pagkakataon ay doon na rin ito inihagis ang hawak niyang lubid patungo sa direksyon ng halimaw. Tumama ang lubid na binato ni Li Qing sa dalawang paa ng Moonblade Stealthfur Wolf King. Noong mangyari iyon ay nagtulong sila ng kakambal niya upang hilahin ang inihagis niyang lubid. Binigay ng magkapatid ang lakas ng mga ito upang mabatak nila ng mabilis ang malaking halimaw. Sa bilis ng pagkakahila ng mga ito ay lumagapak ng malakas ang nahuli nilang Moonblade Stealthfur Wolf King. Sinabi ng nanonood na si Po Pan na may tinatago pa palang alas ang grupong ito. Hindi niya nga raw inasahan na may dala pala ang mga ito na isang monster restraining rope. Napatanong naman si Zhou Fan kung ano ba raw ang monster restraining rope na sinasabi nito. Pinaliwanag ni Po Pan na nagawa raw ang monster restraining rope sa pamamagitan ng pagsasama ng isang D-rank monster core at ng tendons ng halimaw. Ang proseso nga raw ng paggawa nito ay lubhang nakakapagod at komplikado, kaya nga raw kinukonsidera ito na isang rare item sa mga D-rank Starfall weapon. Sinabi rin ni Po Pan na sa pamamagitan daw ng monster restraining rope ay nababawasan ng malaki ang paghuli sa mga halimaw. Kalimitan nga raw na ginagamit ito ng mga Starfall warrior kapag may nakakaharap sila na mga high-ranked monsters. At dahil nakagapos ang dalawa nitong paa, hindi agad nakatayo ang Moonblade Stealthfur Wolf King. Sinabi naman ni Li Qing na samantalahin na raw nila ang kalagayan ng halimaw at gamitin na nila ang kanilang combo attack. Pumwesto ang kambal sa magkabilang direksyon at inatake ang Moonblade Stealthfur Wolf King gamit ang kanilang E-rank combo attack na tinatawag na Twin Serpent Rotational Execution. Namangha naman si Zhou Fan sa combo attack na ginamit ng kambal. Ang lakas nga raw ng pag-ataking ito ay maaari nang ihalin tulad sa isang D-rank martial technique. Sapat na nga rin daw ang skill na ito upang tumagos ang mga pag-atake nila sa makapal na balat ng halimaw. Maging si Po Pan ay nagulat din sa ipinakita ng kambal. Napapatanong siya ngayon kung mapapatay ba raw nina Li Qi at Li Qing ang halimaw na may lakas ng isang D-rank monster king. Kahit lubhang sugatan ay pinilit pa ring bumangon ng Moonblade Stealthfur Wolf King. Sa pagbangon ng halimaw ay bigla nitong ipinang-atake ang nagliliwanag nitong sungay. Hindi naman inasahan ng kambal na makakagawa pa ulit ng pag-atake ang kinakalaban nilang halimaw. Dala na rin ng sobrang pagod ay hindi na sila nakaiwas sa ipinang-atake nitong sungay. Bumagsak ang kambal sa lupa noong mapuruhan sila ng halimaw. Nag-alala naman ang dalawa pang natitirang archer sa pagbagsak ng kanilang captain na si Li Qi at ng vice captain nila na si Li Qing. Habang gulat na gulat pa ang dalawang ito ay may bigla namang umatake sa isang archer. Nakababa na pala si Zhou Fan at inatake ang isang archer ng palihim. Nagulat ang natitirang buhay na archer at inihanda ang kanyang sandata. Pero bago pa man ito makaatake ay bigla na siyang pinukpok sa ulo ni Po Pan gamit ang kalasag nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zhou Fan at umabante na ng pagsugod. Tumalon si Zhou Fan ng mataas at inihanda ang kanyang sandata para atakihin ang sugatang Moonblade Stealthfur Wolf King. Pagbagsak ni Zhou Fan ay agad nitong ginamit ang skill na E-rank penetration at inatake sa ulo ang sugatang halimaw. Nagwala ang Moonblade Stealthfur Wolf King noong masaksak ito ni Zhou Fan sa kanyang mukha. Lumayo muna si Zhou Fan upang hindi mahagip sa pagwawala ng halimaw. Sinabi niya kay Po Pan na dumistansya raw muna sila dahil hindi na rin naman daw ito magtatagal. Sinabi rin ni Po Pan na kahit nga raw hindi na ito inatake ni Zhou Fan ay hindi na nga rin daw ito mabubuhay. Pinutol nga raw ng Moonblade Stealthfur Wolf King ang sungay nito na siyang nagsisilbing pinakamalakas na sandata nito at pinakamahalagang bahagi ng katawan nito. Sa ginawang iyon nga raw ng halimaw ay para na rin itong nagpakamatay. Agad namang lumingon sina Zhou Fan at Po Pan sa kanilang likuran nung may maramdaman ang mga ito na paggalaw. Pero bago pa man ulit makalapit ang kambal ay inatake na agad sila ni Zhou Fan.
Sinabi ng nakabulagtang kambal na kung alam nga raw nila na mangyayari ito sa kanila ay dapat pinatay na nila ang dalawang ito simula pa lang noong umpisa. Nagpasalamat naman si Zophon sa nag-aagaw buhay na kambal. Salamat nga raw dahil binigyan sila ng mga ito ng magagandang regalo bago pa man ang mga ito mamatay. Salamat nga rin daw at pinuruhan ng mga ito ang Moonblade Stilfer Wolf King at sa pag-iiwan ng mga ito ng monster restraining rope. Sinabi rin ni Zophon na kung ibabatay niya nga raw sa lakas ng grupo ng mga ito, ay baka nga raw aabot ng 300 operation points ang mga materyales na makukuha nila. Inasar din ni Po Pan ang kambal na kung ano raw kaya ang magiging itsura ni Li Hangwo kapag nalaman nito na niregaluhan siya ng operation points ng mga tauhan nito. Kapag nakuha na nga raw nila ni Zophon ang mga points na hawak ng grupo ng kambal ay kalimutan na raw ng walang hiyang si Li Hangwo na makuha ang first place ng kanilang joint operation. Nakaramdam naman ng matinding inis ang nag-aagaw buhay na kambal. Sinabi ni Li Chi na kahit nga raw sa kamatayan ay hindi nila patatahimikin sina Po Pan. Matapos itong mabanggit ni Li Chi ay tuluyan na silang nalagutan ng hininga ng kapatid niyang si Li Ching. Nakakuha si Zophon ng tig-3 unassigned stat points noong mamatay na ang kambal na Advanced Starfall Warrior. Naisip ni Zophon na ngayon nga raw ay kailangan na lang nilang hintayin na mamatay ang Moonblade Stilfer Wolf King. Nagulat sina Zophon at Po Pan noong makita ng dalawang ito na biglang tumakbo ang nagwawalang halimaw. Sinabi ni Zophon na kailangan nga raw nila itong habulin. Nagkakahalaga nga raw ng malaking bilang ng points ang halimaw na ito at kailangan rin daw nilang makuha ang monster restraining rope na nakakabit sa paa nito. Nagmadali rin sa paghabol si Po Pan, hindi niya nga raw ito hahayaang makatakas dahil gusto niya nga raw matikman kung ano ang lasa ng karne ng isang D-rank monster king. Pinagpatuloy ng Moonblade Stilfer Wolf King ang pagtakbo nito sa napakahabang lambak. Patuloy rin ang pagsunod ng dalawa sa halimaw upang hindi ito mawala sa kanilang paningin. Pinaplano ng tumatakbong Moonblade Stilfer Wolf King na magtungo sa isang kuweba na nakalagay sa pinakadulo ng lambak. Napapaisip si Zophon kung papunta ba raw ang hinahabol nilang halimaw sa lungga na pinagtataguan nito. Nag-alala naman si Po Pan dahil baka raw may iba pang D-rank monster king sa loob ng kuweba. Sinabihan tuloy ito ni Zophon na tumahimik na raw ito sa kakasalita, dahil lahat na nga lang daw ng sinasabi nito ay nagkakatotoo. Sa sobrang pagod at panlalabo ng paningin ay nagpabangga-bangga na sa pader ang nag-aagaw buhay na Moonblade Stilfer Wolf King. Hanggang sa nakita na lang ni Po Pan at Zophon na bumagsak na ito at tuluyan nang nawalan ng lakas. Nakatanggap si Zophon ng notification mula sa WarGod system na makakakuha raw siya ng 5 stat points dahil sa nakapatay raw siya ng isang D-rank monster king. Noong makita ni Zophon ang notification ay doon na nito nasigurado na patay na nga talaga ang Moonblade Stilfer Wolf King. Dahan-dahang lumapit si Po Pan sa nakabagsak na halimaw, naging kalmado naman si Zophon dahil sa alam na nga nito na patay na talaga ang halimaw. Tuwang-tuwa si Po Pan nung masigurado nito na hindi na talaga humihinga ang halimaw na Moonblade Stilfer Wolf King. Pinagmalaki pa nito na nasa harapan ng araw nila ngayon ang katawan ng isang patay na D-rank monster king. Masaya rin si Zophon habang naghahanda sa pagbiyak sa halimaw, bukod nga raw sa mga materyales sa katawan ng halimaw ay nakakuha rin daw sila ng isang monster restraining rope. Habang binibiyak ni Zophon ang Moonblade Stilfer Wolf King ay sinabi ni Po Pan na hiwain nga raw nito ng maayos ang bawat parte ng katawan ng halimaw. Gusto niya nga raw dalhan ng karne nito ang kanyang ama upang parehas nila itong matikman. Ang mga materyales ng isang D-rank monster king ay maaaring maibenta ng higit sa 1,000,000. At dahil walang nagtitinda ng ganitong klase ng balahibo, malamang na maibenta rin ng milyon ang Wolf King's fur. Ang sungay naman ng Moonblade Stilfer Wolf King ay isa sa mga pinakaperpektong materyales para sa paggawa ng mga D-rank Starfall weapons. Hindi man ito kasing mahal ng isang monster core, pero aabot pa rin ang presyo nito ng halos 10,000,000. Naisip ni Zophon na mayaman na nga raw siya pagkatapos ng gabing ito, bukod nga raw sa mahigit 10,000,000 na ang mga nakuha niyang materyales ay nakakuha pa rin daw siya ng isang monster restraining rope. Sinabi ni Po Pan na sa bilang niyang araw ay mayroong 320 points ang materyales na nakuha nila sa team ng Twin Serpents.
Mukhang bukod nga raw sa makukuha ni Zofan ang first place ay mababasag rin nito ang pinakamataas na record sa mga nagdaang joint operation. Nag-appear ang dalawa dahil sa tuwa ng mga ito sa dami ng mga naipon nilang materyales na mako-convert sa operation points. Nagtanong si Zofan kung sa kuweba ba raw na ito naninirahan ang Moonblade Stilfer Wolf King. Sinabi naman ni Po Pan na bakit nga raw hindi na lang nila ito tingnan at baka may makuha pa silang mahalagang bagay sa loob nito. Nagdesisyon sina Zofan at ang karga nitong si Po Pan na tingnan na nga ang loob ng kuweba. Pinagpatuloy ni Zofan ang paglalakad sa napakahabang kuweba. Hanggang sa may matanaw ang mga ito na nagkalat sa kanilang harapan. Takang-taka ang dalawang ito kung bakit napakaraming naaagnas na bangkay ang nagkalat sa loob ng kuweba. Sinabi ni Zofan na kaya raw siguro napakaraming bangkay doon ay nang dahil sa paglalaban ng iba't ibang klase ng halimaw. Mukhang matagal na rin daw itong nangyayari dahil karamihan nga raw ng naiwan doon ay puro buto na lang. Napaisip naman si Po Pan kung simula ba raw nang mag-mutate ang mga hayop sa Ghost Rain Mountain at naging mapapanganib na halimaw ay doon na rin ang mga ito nagsimulang maglaban at magpatayan. Sinabi ni Po Pan na nakakapanghinayang nga lang daw at agnas na ang karamihan sa mga katawan na nandoon. Pero kahit papaano naman daw ay baka makakuha rin siya ng mahigit sa 100 points kapag inisa-isa niya ang mga nakakalat doon na hindi pa naaagnas na halimaw. Matapos ubusin ang mga materyales na maaaring mapapalitan ng operation points ay nagpatuloy na sina Zofan at Po Pan ng pagpasok sa loob ng kuweba. Hanggang sa makita nila na hanggang doon na lang ang daan na tinatahak nila. Noong pabalik na sila ay napansin ni Zofan na may mga marka raw doon ng kuko ng Moonblade Stilfer Wolf King. Mukhang sinusubukan nga raw ng Moonblade Stilfer Wolf King na akyatin ang pader na ito. Napaisip naman si Po Pan kung nasa taas ba raw ang dahilan kung bakit napakarami nilang nakitang bangkay ng mga halimaw. Sinabi ni Po Pan na hindi pa nga raw gaanong magaling ang paa niya kaya si Zofan na lang daw muna ang tumingin at umakyat sa itaas. Matapos magkasundo ng desisyon ay inihanda na ni Zofan ang gagamitin niya sa kanyang pag-akyat. Ginamit nitong kapitan ang dala nitong dagger at nagtali rin ito ng lubid sa gitna ng mataas na pader bilang dagdag ingat kung sakali mang mahugot ang kanyang hinahawakan. Pinagpatuloy ni Zofan ang ganoong paraan hanggang sa halos marating na nito ang pinakatuktok.